Okay, so welcome again mga kapatid sa ating pong basic hermeneutics, principles of biblical interpretation. So as I have said earlier, how crucial it is for us to review yung mga previous lessons natin, no, para matay up natin yung ating mga lessons na gagawin po. Kasi napaka-importante yung 8 sessions na ating napag-aralan na, no? Napaka-importante po yun for us to have a proper understanding of how to interpret the Bible. Okay, so tonight we will be discussing yung home assignment ninyo na I have given throughout the break that you need to study, and we will discuss that. At napaka-importante po itong ginagawa nating mga study regarding a passage kasi dito na natin makukuha yung mga how we need to arrive of the right interpretation of the passage. No, when you do not only the exegesis of it, but also yung how to do a contextual study, no? At sa gabing ito, babalikan natin muli yung mga napag-aralan natin about the contextual study. But before that, let's see again what is what comprises our lesson throughout this class. Sabi nga natin, ang course description natin in this study is that the student will be introduced to the basic principles of biblical interpretation. Alamin natin yung importance of good translation, at the same time, how to do a contextual study of the passage and learn to apply the basic principles to the different genre that we can find in the Bible. Okay? Having completed this class, no, this course, ano yung purpose natin? The interpret should be able to interpret any biblical passage using the methods presented in this course and provide a comprehensive overview of the hermeneutical principles for reading, studying, and understanding the Bible. That is the word of the Lord. Okay, so I think let me just go back again. Okay, then it says here also that when we talk about the responsibility, no, what is our responsibility in this class? No, yung pong ating pong class attendance is so important for us uh, to consider, no? At although sabi nga natin meron tayong mga recordings, but I still encourage everyone to attend the class, no? I hope that you will not be intimidated by yung ating mga lesson, ng ating pong assignment, but it is necessary for us to do so, for us to learn from this class, no? At napaka-importante po yung presence ninyo in this class, no? At ang ating pong completion of home assignments, napaka-importante po yan. At yung course and submittal, yung po yung pinaka-importante dito that I will require you to submit a submittal to complete this study, no? Aside from yung mga assignment ninyo at yung ating attendance, okay? Ang ating textbook, How to Read the Bible for All Its Worth by Gordon Fee and Douglas Stewart. But also, we are adding some other resources, no, to add to our further understanding of this course. Meron po tayong 5 parts in this basic hermeneutics, mga principles of biblical interpretation. Yung ating part 1, we talk about inductive Bible study, how to do a inductive Bible study. We talk about Bible study methods, yung pag-aralan natin yung observation, interpretation, and application. In the part 2, we are still here, yung basic principles of biblical interpretation, the importance of hermeneutics, the reader as an interpreter, the nature of scripture, the first part, the first task, exegesis, second task, hermeneutics, exegesis, practice of exegesis. Somehow we are also in the part 3 na. No? We are doing now and understanding the hermeneutical study, we are talking about contextual study, content study, alamin natin yung literary markers, mga word study, and then introduction to detailed word study, and then review. On the part 4 of this course, we will now start to do the principles, no, that governs its literary types, no. Uunahin natin yung gospel, tapos parables, and then book of Acts and epistles, and yung last part ng ating pag-aral, mga kapatid, we will do the interpretation of different literary types concerning Old Testament narratives, mga poetic books, Old Testament prophecy, tsaka book of
Revelation. So yun po yung pinaka-overview mga kapatid ng ating pong pag-aaral, no, as we continue to learn, as we continue to study this course regarding the hermeneutics or the principles of biblical interpretation. Okay? Now, let's go back to the lesson from our last session to connect us kasi sabi nga natin na mahaba yung break natin, no, and we are doing the assignment as I have given you, and for us to do it kailangan nating ma-remind again ano ba yung napag-aralan natin, natutunan natin sa last session natin. Last time we talk about the immediate context of the passage. Is the text directly before and after a certain passage? This is what we call contextual study. Pag sinabi natin contextual study, mahalaga na po ito mga kapatid, no? When you do an exegesis, you have to do the contextual study. No? And that is the right way of doing and interpreting the Bible. So kailangan nating ma-determine kung ano yung context, no, nung passage na yun na gusto ni nating intindihin. And when we talk about the context, it is the passage before and after that verse. Okay, titingnan natin yung mga verses up and down, no? Kung saan nakapaloob yung ating pong passage that we want to interpret, at yung process na yon ay yung tinatawag nating contextual study. Now, napakahalaga po itong contextual study kasi ito na mismo yung process that you will able to arrive to the interpretation of the passage, no? Ito na yung parang hihimayin na natin yung context ng passage, and we will try to do a interpretation out of it. Kaya nga kapag natutunan natin ito, yung contextual study, yan na po yan mismo. At yung mga susunod na mga lesson natin is just something that guides us in interpreting that particular book. Okay, kasi sabi nga natin, although itong contextual study is applicable sa lahat ng mga libro, pero yung principle and guidelines ng mga literary types on how to interpret it, mga kapatid, is iba-iba. Pero yung contextual study, yan po yung lahat ng gagamitin natin sa iba't ibang mga literary types. Okay, kaya kapag natutunan natin ito at i-apply natin sa lahat ng mga literary types, no? Yan na po yan, no? It will help us really to arrive to the interpretation out of it. Now, in doing a contextual study, we need to look to the section limits of the difficult verse or passage we are studying. Ini-establish natin yung section limit kasi, for example, if you want to study and interpret a certain verse, for example, verse 15, okay, now although isang verse lang ang gusto mong intindihin, pero when you do a contextual study, you have to really consider ano yung section limit nito. Hanggang saan ba dapat pag-aralan? Yung kung gusto mong pag-aralan yung certain verse na yan, kung verse 15 lang, saan mag-uumpisa ang pag-aaral mo at saan matatapos? Kasi alam natin sa isang chapter maraming mga verses. At although yung verse na yan ay nakapaloob sa isang chapter, it doesn't really mean na kailangan nating i-consider yung buong chapter. Yes, we have to do that when you study it, but we have to establish from that chapter ano ang section limit lang nito. Okay, so we have to study, we have to look kung ano yung section limit ng isang difficult verse that we are trying to understand and study, no? Nakita na natin yan last time, para bang review lang po ito mga kapatid. I hope na nakaka-relate tayo dun sinasabi ko kasi gagawin natin yan dun sa assignment natin tonight, okay? Ngayon, when you do a section limit, kung kunyari, ang section limit mo kasi verse 15 ang gusto mong pag-aralan. For example, nag-umpisa ang section limit mo from verse 7 down to verse 20. Okay, so verse 7 to verse 20 is your section limit na doon nakapaloob yung verse 15 na gusto mong i-study. Now, out of that verses from 7 to 20, mga kapatid, pay attention to this. Out of that section limit of verse 7 hanggang verse 20, kung saan nakapaloob yung verse 15, ano ang main idea ng lahat ng mga verses na yan?
it is usually composed of the subject which is constantly repeated and emphasized in that section. Mapapansin ninyo, dun sa mga section limit na yan, merong idea na yun yung sinasabi nitong mga verses na ito, na laging inuulit o ine-emphasize dun sa section limit na yan. At mapapansin ninyo, okay? Kaya nga kapag nag-iba yung subject, hindi na siya kasama do section limit. Okay? Kung titingnan natin sa taas, hindi yun ang sinasabi ng subject, kaya hindi natin isasama yung before even verse 7. Okay, yung 1 to 6, hindi na natin isasama yun kasi iba yung subject na sinasabi doon. Pag bumaba naman sa verse 21, kunyari, meron pang succeeding verse after verse 20, meron ding iba ang sinasabi. So hindi na natin i-consider yon. So ang main idea natin ay kukunin natin do sa section limit at ano yung mga sinasabi na binibigyan ng pansin or patuloy na inuulit o ine-emphasize doon sa mga verses na yon. For example, from verses 7 down to 20, where our passage, verse 15, we want to understand. Okay, so titingnan natin, ano ba yung main idea nung section limit na yan? The units of the section are smaller units contribute to the developing of the main idea of the section. So kailangan natin i-identify yung section, yung out of that section limit, meron tayong main idea, pero i-establish natin yung units of the section. Okay? Now, we need to follow the subject, take note of the repeated words or ideas, and look for literary markers. Yung literary markers, pag-aaralan natin yan perhaps siguro sa susunod na lesson natin, sa next Sunday. Titingnan natin yan because it helps us also to distinguish yung main idea of a certain passage. Now, yung main point of the unit describes how a specific unit contributes to the main idea of the section. Okay, so yung units of the section, ibig sabihin, di ba ang section limit natin, for example, verse 7 up to verse 20. At ang gusto nating intindihin, verse 15. Okay? So, ang units of the section is that you will divide now itong mga verses na ito, verses 7 hanggang verse 20, i-divide natin siya into different units of the section. Na alin ba dito sa mga verses na ito ang makakasama at alin dito yung mga hindi. Okay? At kapag nagawa natin yan, we will now convey the main point of that unit. For example, ang magkasama verse 7 down to 9, okay? And then 10 to 12, okay? And then 13 to 17 and then 18 to 20. For example, 4 na unit yung nakita natin doon sa passage mo. Doon nakapaloob yung gusto mong intindihin, yung verse 15. Okay, so nagkaroon tayo ng 4 na units of the section. Now, each unit ngayon, bibigyan natin siya ng main point, no? That describes anong sinasabi dito that really add to your main point na gusto mong na nakita natin sa kabuuan ng section limit. Okay, para bang ang sinasabi natin dito, for example, when you talk about, for example, you have ang tinutumbok na main idea ng passage mo is about the love of God. Okay, the love of God, when you talk about that, no? So yun yung main idea mo. Now, for example, when you talk about the main idea, love of God, na nakita mo sa section limit mo, ano yung about that love of God na makikita mo dun sa mga unit of the section? Perhaps siguro makikita natin dun sa this verse, up to this verse, the love of God endures forever, for example. Then makikita natin dito from here and there, the love of God never fails, no? And then another section limit that comprises dun sa buong section unit, maaaring it talks about the deep love of God, no? So, kung mapapansin natin, it's all about the love of God, pero hinihimay mo, binibigyan mo ngayon ng emphasis, ano itong love of God, yung main point mo, tapos doon sa mga section limit mo ngayon, dinidescribe mo na yon, no? Na nakita mo doon sa mga units of the section. And then each unit, you will now establish that main point.
no? Maybe in one or two sentences. So kung magagawa na natin yung contextual study, mga kapatid, ito na yung body of your message eh. Ito na yung the interpretation of that passage. And then dito mo na makukuha yung mga yung parang skeleton of what you want to preach, no, regarding that passage, no. Kaya napaka-importante po na matutunan ninyo itong contextual study kasi dito na yun talagang how it will help us to interpret a certain passage based on the section limit, establishing the units of the section at saka yung main point of that unit. Okay? Now, interpret the verse in relation to the main idea of the sixth section. So after you had done that, then you had to do an interpretation out of that thing that you have made. And then out of that interpretation, siguro i-determine natin yung principle, ano ba yung tinuturong principle dito. And then the last thing is that you have to do the application of it. Kasi sabi nga natin, why we do an exegesis and a contextual study of the passage, not only to know the interpretation of it, but to determine the principle and the application of it. Remember na pag-aralan natin last time na itong message na pinag-aaralan natin in the Bible is not meant for us. Hindi ito sinulat sa year 2020 para sa ating year 2024 or 2025. Ito ay sinulat sa mga panahon noon ng writer, ng mga tao na kanyang sinusulatan. Kaya years ang pagitan natin, no? Kaya nga kapag na-interpret natin yon, how do we bring that in our time today? At yun yung sinasabi nating timeless message na applicable sa lahat ng generation. Na applicable noon, applicable today, and in the future generation. So kailangan natin mas distinguish yung principle. And then the right thing is that, how do we apply this principle in our contemporary time? Okay, so how do we apply this? Itong principle na ito na natutunan natin. Kaya napaka-importante kapag gumagawa tayo ng message, not only ang ating aim is to interpret it, but the most important thing is what is this principle of this passage, and how do we apply it in our time today? No, sabi nga natin napaka-importante because sabi nga sa salita ng Panginoon, we are not only hearers of the word but doers of the word. But yes, we come to hear, but how do we apply it? Ngayon, kung wala kang application, how do we apply it? Then napakahirap po i-apply yan, no? Although natutunan ng tao the way they want to understand a certain passage, pero hindi mo na-distinguish sa kanila yung principle na mag-guide sa kanila, mag-govern sa kanilang mga buhay, and that you are not able to help them to apply this principle, this passage to their lives, and then we miss the point of establishing the interpretation of the passage, because why we want to interpret that is because we want to obey it. We want to apply it in our lives. So dapat yan po yung ating pong aim when we do a certain interpretation of the passage. We will not stop na-interpret na natin yon, but we will still try to determine the timeless message or the principle and then correlate it in our contemporary situation by way of application. Okay? Now, ito po yung ating assignment. We need to do a contextual study of 2 Timothy chapter 2:15. Isang verse lang, di ba? Isang verse lang yung ating pong gustong pag-aralan. Now, remember what we have learned before, that even though itong text na ito, itong passage na ito na gusto mong pag-aralan ay isang verse, we need not to take it out of context where it belongs. Kaya when you study that verse, ang dami nating dapat intindihin. Ito nga yung assignment ninyo. Although isang verse lang yan, pero i-distinguish natin yung section limit. Saan dapat mag-uumpisa ang pag-aaral natin nitong verse 15? Saan mag-uumpisa? Saan matatapos? Yun ang sinasabi nating section limit. Now, what is the section main idea? State in the statement. Pag nakuha mo na yung section limit ng passage na yan, ano sinasabi ng lahat na yan? Ano yung main idea ng lahat ng verses na yan? Ano ba yung binibigyan ng pansin? Yung anong tema or subject or what is being repeated out of these verses, and you put that into a statement, maybe one or two sentences, and that is your main idea that you want to present where your passage belong.
Now, step number 3, what are the units of the section? Nakuha mo na yung section limit. Okay? Now, out of that section limit, kahit ilang verse yan, including your verse 15, you will have to establish now the unit of the section. No? Ano yung makakasama sa mga verses na yan? And then when you are able to regroup all those verses into its units of the section, then each unit of the section, you have to make a main idea. Ano ba sinasabi nito? Na nakakaiba dun sa susunod na unit of the section. That all this unit section added to proper understanding of the main idea. Okay? Nakakatulong, nag-build up ng main idea mo. Okay? And then, Step 5, make an interpretation of the passage. And then step 6, ano ba yung timeless message o principle na ibinibigay niyang passage na yan. And then make an application of that passage. And that is your assignment. At yan po yung tinatawag nating contextual study. Ito, yung step 1 to step 7, mga kapatid, is for every passage. Sabi ko nga, ito yung pinaka method or yung process na gagamitin natin sa lahat ng mga passages on all literary types. Kaya lang, pag-aaralan nga natin yung what governs, no, what principle governs when you study a gospel, when you study the old narratives. Kasi magkakaiba po yung literary type. Hindi pwedeng applicable yung mga principle of how to study it. Pero itong method na ito, na contextual study, will always be the process for all literary types. Okay, para sa lahat po yan ng literary types, no, madidistinguish natin yan. So it means to say, napakaganda na talagang matutunan natin ito. Okay? Now let's go to our passage. Ano bang itong 2 Timothy chapter 2:15? Kabisado na natin ito. Well quoted ito, mga kapatid. No, especially sa mga worker ng church, sa mga leaders, no, lagi natin na papakinggan yan as an encouragement sa mga exhortation, no, kapag may pagtitipon ng mga group of leaders and workers, no, marami ng preaching na i-present niya, na pakinggan natin about 2 Timothy chapter 2:15. At ang ano bang sinabi dito, no? It is written by Paul for Timothy, no? When he was writing Timothy, he was writing to Timothy, a young leader, a young pastor. So ang sabi niya, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Ngayon, ito yung gusto mong intindihin. Ano bang ibig sabihin nitong 2 Timothy 2:15? Ano ang sinasabi niyan? How do I present myself as one being approved? What do we mean by a worker? And then what does it mean really to be a worker and approved by God? And then how is it really to correctly handle the word of truth? No? Ang dami nating pwedeng hindi natin maintindihan dito kung hindi natin talaga gagawa ng contextual study or exegesis of it. Kasi maaaring magkaroon tayo ng out of context kung hindi natin gagawin yung contextual study of the passage. Kasi marami nga, ang tendency nga, mga kapatid, is that we don't do an exegesis of this, no? Lalo na kapag yung hindi nagmamadali tayo na magpipreach na tayo, no? At the end of the day, you just do it the way you want it to be approached, the way you want it to be interpreted. No, but then kaya nga namamali tayo. So we need to do a proper, sabi nga natin, process, no, to arrive to the talagang interpretation nitong 2 Timothy 2:15. Okay, nung pinag-aralan na natin yan, nung last time, ginawa na natin yan, no? Tinuloy lang po natin. So, nung pinag-aaralan natin in our previous session, ang unang-unang gagawin natin, we need to establish what? The section limit. Okay. Ano ang isang verse lang yan, pero saan siya nakapaloob? Kasi hindi pwedeng stand alone lang itong verse na ito. Merong mga verses din sa taas at sa baba na makakatulong din para maintindihan natin itong 2 Timothy 2:15. At ang section limit niyan, the way we have done it last time, di ba? Ay yung from verses 14 down to 26. So ibig sabihin nito,
Kapag inintindi mo at ininterpret mo yung 2 Timothy 2:15, kailangan mo i-consider yung verses 14 down to verse 26. Okay? So 2 Timothy 2:14 to 26 should be considered as one separate section because it has a different subject. Okay? So ibig sabihin, although sa chapter 2, merong verses 1 to 13. Ibig sabihin nun, yung verses 1 to 13 sa chapter 2 ng 2 Timothy, hindi kasama yan doon sa section limit mo kasi iba yung sinasabi doon sa verses 1 to 13. Pero yung 14 down to 26, yan ay magkakasama kung saan nakapaloob yung gusto mong intindihin na chapter 2 verse 15. Okay? I hope na naintindihan ninyo yun, no? Titingnan natin yung context kung saan yung section limit ng isang passage, di ba? Ngayon, paano ko malalaman, Pastor, yung section limit, di ba? Kaya nga, sabi ko, tingnan niyo yung lahat ng verses ng chapter 2. Mapapansin ninyo, alin ang makakasama dyan kasi yung mga verse na yan ay the same subject ang binabanggit niya. Kapag nag-shift na siya ng ibang subject after that verse, ibig sabihin hindi na siya kasama. Kaya kapag pag pinag-aralan natin yung verses 14 to 26, iisa lang yung subject na pinag-aaralan dyan. And then, verse 27, kung meron man verse 27, ibig sabihin, hindi na natin sinama yan kasi hindi na yun ang sinasabi. Hindi na siya kasama doon sa section limit. Yung verse 1 to 13 din sa unahan, na before verse 14, hindi rin siya kasama kasi iba rin yung iba yung section na yon at iba yung sinasabi niya. So, ang section limit ng 2 Timothy 2:15 is from verses 14 down to 26. Okay. Now, sabi ko nga kanina, bakit hindi kasama, Pastor, yung verses 1 to 13? Kasi kung titingnan ninyo, mga kapatid, yung sinasabi ni Paul sa verse 1 to 13 is that he was making a personal exhortation to Timothy to join in him in enduring suffering. So yun yung binibigyan ng pansin dito ni Paul sa verses 1 to 13. Okay? Na para bang sa verses na yan, sa 1 to 13, bakit hindi siya kasama dun sa ating section limit is kasi iba yung subject na binabanggit doon ni Paul. Nagbibigay ng personal exhortations kay Timothy para to join with him in the suffering, no? Enduring suffering for the gospel. Okay, which is iba yung subject noon doon sa pinag-aaralan natin about correctly handling the word of truth. Okay? Now, yung 14 to 26, however, pertains more on Paul's instruction on how to deal with false teachers and their influence to his church. Okay? Now, ito yung section limit natin is from verses 14 to 26. Kung titingnan ninyo yung 14 hanggang down to 26, iisang section limit lang siya kasi out of that verses, ang sinasabi ni Paul dito, nagbibigay siya ng instruction kay Timothy on how to deal with false teachers and in their influence to his church. Kaya ibig sabihin pala, kung yan ang main idea pala from verses 14 to 26 is that yung nagbibigay siya ng instruction para kay Timothy regarding false teachers at yung influence nila sa church. At yung verse 15 mo, no? To make yourself approved as a worker, you knows how to correctly divide the word of truth. May kinalaman pala yan dito na isa yun sa mga instruction ni Paul on how he deals with the false teachers kasi yun yung pinaka-section main idea. Nagbibigay siya ng instructions para kay Timothy in how he needs to deal with the false teachers at binibigay din dito ni Paul ang influence ng mga false teachers na yan kapag sila'y nakapasok sa simbahan or nandun na sila sa simbahan. Kaya yung verse 15 natin, diyan nakapaloob, kasama pala yon. So doon pa lang makikita na ninyo na kapag na-establish na niyo yung section limit, nagkakaroon na kaagad ka ng idea na ito palang verse na ito pala ay kasama dito, na ito pala ang sinasabi dito. At yung verse 15 mo, isa lang yun sa mga instruction. At ano pa? So, yan doon lahat sa verses 14 to 26. Bakit hindi na natin sinaba yung wala pa lang chapter 20, verse 27. So, after verse 26, chapter 3 na kagad.
no? Chapter 3. Bakit hindi na natin sinama yon, Pastor Nick? Kasi sa chapter 3 verses 1 to 13, iba na yung subject na uli na binabanggit doon ni Paul. Ang binabanggit niya, he is relating this section on the last days difficulties, that on when the last days will come, there will be difficulties na sinasabi niya kay Timothy. So iba na yung subject niya. Hindi na siya about false teachers, hindi na about the influence of the false teachers in the church. So, hindi na siya kasama. Kaya, doon mo makikita, tingnan ninyo yung subject ng bawat verses. I-distinguish ninyo kung may mga repeated subject na yun at paulit-ulit, may mga repeated words na paulit-ulit, kasama yun doon sa section limit. Pero kapag wala na doon yung subject na yun, hindi na siya kasama. The way we presented here. Verses 1 to 13, isang unit siya, section limit yan, hindi kasama yung verse 50 natin. Yung verse 50 natin nakapaloob sa section limit ng verse 14 to verse 26. At ano ang main idea nitong mga verses na ito kung pag-aaralan natin verses 14 to 26? It is a false instruction to Timothy on how he deals the false teachers, and he's giving him informing him, no, about the influence of these false teachers sa loob ng simbahan. Okay? I hope it's very clear. Okay? Now, so na-establish na natin po yung section limit. Ang section limit natin, 14 to 26. Ang step 2 natin ngayon, so verses 14 to 26. Itong lahat ng mga verses na ito, anong sinasabi nitong lahat-lahat na yan? No, ano ba yung sinasabi niya na patungkol sa false teachers, concerning the influence of these false teachers, no? Sa verses 14 down to 26, na kung saan nakapaloob yung ating verse na gustong intindihin, verse 15. At gagawin mo siya ng parang summary, no? Dahil maraming verses yan, 14 to 26. Ngayon, dahil isang subject lang ang binabanggit about false teachers, about the influence of false teachers, how do you put that into a sentence or one or two sentences na ito yung magiging main idea na gusto mong i-present, na ito pa lang chapter 2:15, ito ang pinaka-main idea na ito na makakatulong sa atin to interpret itong verse na ito kung saan nakapaloob. Ngayon, kung pag-aaralan natin yung 14 to 26, mga kapatid, ito yung main idea ng passage na yan. Correct the false teachers gently, and do not be like them when they go astray from the truth. Get into quarrels about words and live in wickedness. So, dito, how do we characterize a false teachers? So dito, sabi dito ni Paul kay Timothy, i-correct daw yung mga false teachers. And when you correct it, you have to correct them gently. And then, nandun din ang instruction that you do not be like them. No? You don't be like them. But bakit? Ano bang makikita natin? How do we characterize the false teachers? No? And why we need not to be like them? Because sabi dito, a false teacher is someone who go astray from the truth. So sa buhay natin pala, mga kapatid, when we go astray, when we move ourselves from the truth, and we don't rely on the truth anymore, although napag-aralan na natin yung mga truth na yan, pero you are not walking in the truth anymore, then you are straying from the truth. And you can be considered as someone who is really, someone na talagang false teachers ka, no? Kaya yung mga false teachers is someone who go astray from the truth. They are not teaching the truth. Remember, these are teachers. And when you want to become teachers, you have to, especially when you teach the Bible or teach the scripture, then you have to teach on regarding the truth. But when you teach outside the truth, then you become now false teachers of the truth. Okay? So that is what we mean by false teachers. Mga false teachers na they are not really teaching the truth. So yan, isa yan sa mga karakteristik na makikita natin. Kaya nga, makakatulong ito. Kaya nga sabi ni Paul, for you not to become false teachers and not to go astray from the truth. That's why you have now to correctly divide the word of truth. Present yourself now as someone who knows the truth.
that you need to know to study continuously, that you have to know how to correctly divide the truth so that you will not go astray from the truth. So dito pa lang, no, nagkakaroon na tayo, wala pa tayo dun sa mga section, ano, no, nakakatulong na ito, yung main idea mo doon sa verse 15 natin, kaya pala bakit sinabihan siya ni Paul na he need to present himself as someone who is approved, no, as a worker of God, no, who knows as a worker of God, he needs to know how to correctly divide the truth. Because if not, there's a danger for me to walk or to go astray from the truth if I will not do that. And then another characteristic of false teachers dun sa verse na yon. So 14 to 26 is talking about false teachers. And Paul said, do not be like them. And then why? Because they go astray from the truth. Makikita natin yan mamaya sa mga verses na yan. Another thing na nakita natin sa 14 to 26, they got always into quarrel about words. Nakikipagdebate sila, no? Kung mapapansin natin, that is the one, yung mga false teachers, no, they always love to debate, no? They always quarrel about words and everything, no? And then another thing about false teachers, they live in wickedness because they wander and astray from the truth, then they will now live in wickedness. Okay? So yun yung makikita natin dito. So yan yung pinaka-main idea na makikita niyo from verses 14 to 26. Mamaya makikita natin lahat yan. Ngayon, i-establish natin yung main idea na yan sa paano when we do now the section units or unit of the section. Okay? So step 3 na tayo. Verses 14 to 26. Yung 14 to 26, hindi yan lahat magkakasama. Paano natin i-divide yan based on what Paul is trying to highlight from this section limit? Kung pag-aaralan natin yung section limit na yan, mga kapatid, madidistinguish ninyo alin dito mga verse na ito ang magkakasama. At sa pag-aaral natin, mga kapatid, mapapansin ninyo, verse 14 to 18 ang magkakasama. Isa siya sa unit ng section. Pangalawang unit mo, nung section limit niyan, is verses 19 to 22. Kasi kakaiba naman yung 19 to 22 sa sinasabi ng 14 to 18. Okay? And then, yung verse 23 hanggang verse 26, magkakasama siya. And iba rin ang sinasabi nito regarding 14 to 18, iba rin ang sinasabi nito regarding 19 to 20. Paano kung malalaman, Pastor Nick, yung units of the section? Baybayin lang ninyo, tingnan nyo lang yung mga verses kasi makakatulong sa inyo yon. Itong pala ito, magkakasama ito. Dahil nag-shift na naman si Paul ng another thing, no? Dito sa verse ito. So, hindi na siya kasama. So, 14 to 18 ang magkasama, 19 to 22 ang magkakasama, verses 23 to 26. Kung mapapansin niyo when you do that, that's already the points that you want to establish in your preaching, isn't it? Na kunyari, yung main idea mo, yun yung parang introduction mo. And then, how do you, at yung passage mo ngayon, 2 Timothy 2:15 lang. But then, pag present mo yung 2 Timothy 2:15, hindi lang yun yung iprepresent mo kasi sila. Ibibigay mo sa kanila na when we study this, ang section limit nitong passage na ito because we cannot take this out of context ay itong verses 14 to 26. And when you present that 14 to 26 at ibigay mo sa kanila yung unit section at kapag nagawa natin, yan po yung mga main point ng preaching nyo. Point number 1, point number 2, point number 3. Yan na po yung main point ng mga preachings natin. No? Para bang i-build up mo na lang yan, no? The way you will expound it in your preaching. And when you do this, magkakaroon ka na ng skeleton ng preaching mo, ng pag-aaral mo na gusto mong i-present, ituro sa cell group mo, sa preaching mo, no? When you do a contextual study like this, and when you continue to divide the verses into different units, yung units na yan ang mga main idea o mga point ninyo na ini-establish ninyo dun sa kinaka-preaching mo and na sinusupport yung introduction mo at yung main idea na pinipresent mo sa kanila. Okay? Now, let's see now, bakit magkakasama yung 14 to 18? At bakit hindi kasama yung 19 downwards?
Bakit tumigil lang sa 22? Ba't hindi sinama yung 23 to 26? Kasi tingnan natin po yon. So yan lang yung section limit. Okay, tingnan natin ngayon. Yung main unit points. So na-distinguish natin yung main unit points, no? Ito yung mga verses na magkakasama. Ngayon, yung sabi natin, state now the main point of the units in one or two sentences. So ibig sabihin, balik tayo. Sa verses 14 to 18, ano sinasabi nitong verses na ito? So summarize it in one or two sentences. Yung 19 to 22, ano sinasabi nito? Summarize it again in one or two sentences. 23 to 26, summarize it into one or two sentences. Pag ginawa natin yon, yun yung tinatawag nating unit main points in relation to the main idea. Yung, di ba, main idea tayo, no, about the polls that you have to correct the polls teachers, do not be like them, because sabi doon, they astray from the truth, they love to quarrel with the words, no, and then sabi doon, and so forth and so on. Okay, so dito makikita natin yun yung ini-establish mo. At dito sa unit main points mo, yun ang ini-establish mo yung main point sa bawat mga unit, yung tinatawag nating unit main points, no? At lahat ng main points mo, magbi-build ngayon dun sa pinaka-main idea. Okay, titingnan natin lahat ito mamaya, makikita ninyo ito sinasabi ko sa inyo. Okay, ito po yon. Ano yung main idea natin? 'Di ba ang ating pong, let me, sabi nga natin. Okay, ang ating pong section limit ng 2 Timothy, yung gusto natin pag-aralan, 2 Timothy chapter 2:15. Napag-aralan natin, na-distinguish natin ang section limit. Ang section limit natin is verse 14 to verse 26. Ngayon, from verses 14 to 26, put that into one or two sentences. Ano yung sinasabi dyan sa mga verses na yan? At na-distinguish nga natin from verses 14 to 26, ang sinasabi ni Paul, correct the false teachers. Sabi nga natin, do not be like them. They go astray from the truth, get into quarrel about words, they live in wickedness. Yan ang makikita natin. Ngayon, how do we divide this truth into different unit main points? Na-distinguish natin yung unit of the section. 14 to 18 ang magkakasama. 19 to 22 ang magkakasama. 23 to 26 ang magkasama. Ngayon, ano yung makikita natin sa 14 to 18? Ang sinasabi dito, remember, diyan nakapaloob yung verse 15 mo. Okay, na gusto mong intindi, nakapaloob yan doon sa unang unit section, di ba? Nakapaloob doon that present yourself as someone who is approved by God, a worker who knows how to divide the truth, no, etc. Yun yung no, mapapansin mo nakapaloob na yan dito sa unit section mo na 14 to 18. Kaya ang unit main points mo nitong 14 to 18, handle accurately the word of truth by not going astray from it. So ibig sabihin pala, when you accurately handle the word of truth, ibig sabihin pala noon, do not astray from it. No, yung palang ibig sabihin noon, no? Handle accurately the word of truth by not going astray from it, and remind the false teachers who have gone astray from the word not to quarrel about words. Because that is their yun yung kanilang sabi nga natin, characteristic. They always love to quarrel, they always like to debate, no? Itong mga false teachers na ito. Kaya nung sinasabihan siya ni Paul, itong Timothy, you don't need to be like these false teachers. No? In what way? So para maging kaiba kanila, yun papasok yung 15 mo. That you need now to present yourself as someone who is approved, a worker who knows how to correctly divide the truth. Why? So that you will not go astray from it. And then how to become not, so do not be like them. By why? By, sabi doon, remind the false teachers, no? So who had gone astray from the word, not to quarrel about the words. Okay, so mapansin natin, yan ang nakapaloob doon sa 14 to 18 at nakapaloob dyan yung verse 15 mo. Sa verse 19 to 22, iba ang sinasabi ni Paul. Bakit hindi siya kasama sa 14 to 18? Kasi sa 19 to 22, ang sinasabi ni Paul kay Timothy, flee and abstain from all wickedness, unlike the false teachers who probably living in wickedness. Okay, kasi yun binabanggit ni Paul ngayon, yung mga a kind of living of the false teachers. Remember, 14 to 26 is speaking about false teachers.
Okay? Now, and then makikita natin sa verse 19 to 22, ang sinasabi naman kay Paul is that flee and abstain from all wickedness. Do not be like the false teachers who always or probably living in the wickedness. Okay? So, and then 22 to 26, refuse foolish speculations which go astray from the word of the truth because they lead to quarrels but gently correct the opposition, no? Yung mga false teachers. So, mapapansin natin, ito yung mga instruction ni Paul, no, to Timothy at yung 15 natin nakapaloob sa una at mapapansin natin, ito yung mga instruction. Unang instruction niya kay Timothy is that handle accurately the word of truth but not going astray from it. Flee from and abstain from all wickedness, and then refuse foolish speculations because they lead to quarrels. Because if not, if you don't do these three, then you can become a false teacher. Because a false teacher who will is someone who astray from the truth. They will always they flee and abstain, no? And they are living, no? Sabi nga natin, they are living in wickedness. And then another characteristic of a false teachers is that they always love to sabi nga natin, quarrel, no? They always love to quarrel about words. They want to debate always. So, sabi dito, no, you have to refuse those speculations, sabi niya, because they lead to quarrels but gently correct the position. Okay, so, mapapinsin natin, ito yung sinasabi nating unit main points, no? Yung para bang bibigyan mo lang siya ng one or two sentences, paano mo siya ilalarawan itong mga units of the section. Na ito na po yung mga sabi natin, point 1, 2, 3 ng iyong interpretation of verse 15, no? Which is in relation to the context, which is verses 14 to 26. Okay? Now, step 5, interpretation of 2 Timothy chapter 2:15. The interpretation of 2 Timothy 2:15 in relation to the unit main point and section main idea is what? Ang sabi dito, 2 Timothy 2:15 is part of Paul's instruction. 'Di ba sabi nga natin yung lahat ng 'yan instruction kay Paul. So ibig sabihin pala, yung 15 na 'yan is part of Paul's instruction. Isa lang 'yon sa instruction ni Paul concerning false teachers in the church na ang binabanggit niya doon sa verses 14 to 26. So nagbibigay pala si Paul ng instruction at isa sa mga instruction na binigay ni Paul kay Timothy is yung verse 15. Isa lang 'yon. Meron pa siyang binigay na nakapaloob sa 14 to 26. It belongs to the first unit that exhorts Timothy to be different from the false teachers. Kung mapapansin ninyo, sa chapter 2, may binanggit na si Hymenaeus at si Philetus. Kung papag-aaralan ninyo yung chapter 2, they are considered to be false teachers. No? And sabi ni Timothy, you don't need to become Hymenaeus and Philetus who astray from the truth, no? At nag-exhort dito, nagbibigay instruction si Paul kay Timothy na huwag mo silang gayahin. That he is exhorting Timothy to be different from the false teachers, kagaya ni Hymenaeus and Philetus. Na itong taong ito, si Hymenaeus and Philetus, they have gone astray from the truth and ended up quarreling about senseless words or false teachings. They have been teaching that the resurrection had already taken place. So ano yung uh, ano yung maling pagtuturo nila? Na itong si Hymenaeus pala at si Philetus, dahil they had gone astray from the truth, nagtuturo siya ng mga false teaching at one of the false teaching that these two false teachers were teaching in those times, na sabi ni Timothy, huwag kang maging kagaya nila, is that they are teaching that the resurrection had already taken place. Okay? Yung resurrection has already taken place, sabi niya, yun ang tinuturo nila, no? Itong mga false teachers na ito. So Timothy must handle, yan nga, papasok na yung 50 natin. For Timothy to become like para hindi maging kagaya siya ni Hymenaeus at Philetus, who had gone astray, who was teaching false teaching. Ito ngayon ang gawin mo. Pumasok na yung verse 15 natin. That you must handle accurately the word of truth in the sense of not going astray from the truth. So ang ibig sabihin pala that when you know that when we
kapag ni-repair natin pala yung sarili natin as a worker who is approved by God, who knows how to correctly handle the word of truth, ang ibig sabihin pa nun, na we have to present someone who has been approved of God. God has approved us to preach the word, to teach the word of truth. And because we have now the accountability given the Lord, the privilege to preach, no? Then you have to present yourself someone who knows to really accurately divide the word of truth. To divide correctly the word of truth is to not to go astray from the truth, no? It means to say you have to walk on the truth. So Paul's teachers mishandled God's word and have gone astray from the truth, teaching that the resurrection had already taken place. At yan makikita natin sa verse 18. Yan ang tinuturo niya. Ibig sabihin pala, when you had gone astray, that's the time that you will be, dahil hindi, you had gone astray from the truth, then you will be not teaching everything about the truth, no? At kagaya nga ni Hymenaeus at Palitos, they started now to teach wrong teaching about, na sabi nga nila, the resurrection has already taken place. Thus, so nagko-conclude na ngayon si Paul, the context of the unit seems to suggest that to handle accurately the word of truth is not to go astray from the truth, or we need now to remain to the truth. Yun palang ibig sabihin ng verse 15. Na kung hindi natin po titingnan yun sa buong context ng 14 to 26, ang hirap intindihin. Ano bang ibig sabihin nitong paano ko i-present ang sarili ko to be a workman approved by God who knows to correctly divide the word of truth? What do we mean by divide? Ang ibig sabihin ba divide pala doon is to remain faithful to the truth. Not to go astray, not to move yourself from the truth. Because when you move yourself unto the truth, then you cannot really present yourself someone who has been given by the Lord, approved by God. No, especially kung binigyan tayo ng task and responsibility to preach, to teach people. Mga kapatid, we will become false teachers if we are not really remaining faithful to study the words. We will not remain faithful to do this kind of contextual study. Kapag hindi natin ginawa ito, then I believe that we cannot present ourselves as someone who knows how to divide the truth, kasi we are not doing the right thing. So there's a danger that we can preach or teach wrongfully. No? Kung hindi natin titingnan ito. Kaya nga kapag ang mga believers, mga nagtuturo, if they concentrate only on one certain verse, kagaya ng 2 Timothy 2:15, yun lang ang i-consider nila, ang daming maliligaw dyan sa teaching na yan, sa verse na yan, kasi hindi nila kinonsider ito, yung 14 to 26. Mali na, out of context na sila, kasi wala dun sa context yun. Kasi hindi din naman nila pinag-aralan. And if you do that, binigyan tayo ng responsibility, Lord. So, how do you approve yourself? How do you present yourself? Kasi sabi doon, i-present daw natin yung sarili, lalo na binigyan kayo ng pagkakataon magturo, mag-preach. So, present yourself someone who had been given the task by the Lord to preach. And how do you do that? How you do present? Then, correctly divide the word of truth. Not to go astray from the truth. Yung pala ibig sabihin, to remain faithful to the truth. Because if not, we can become like Hymenaeus and Philetus, who had gone astray from the truth. And they are now teaching different things, and they are now, sabi doon, making quarrels of words, and sabi doon, they are living now wickedly. Okay, so I think that is what this is trying to say, no? Yun po yung ating interpretation. Okay, so step 6. Nakita natin interpretation. Ngayon, anong principle nito? Ano ba ang principle ng Timothy 2:15? 2 Timothy 2:15 is already a principle. Yung 15, principle na mismo siya. Yun na yung timeless message na even up to, nung mga panahon yon, binibigay niya kay Timothy. Yun ba ay para rin sa atin, mga workers, mga preachers? No? Yes, that's a timeless message. That's already a principle that God wants us to have in our lives. Pwede na natin itong i-apply, that God wants this principle to be applied directly in our time today. Hindi ito parang kay Timothy lang, applicable kay Timothy, kundi it is a principle, a timeless principle para sa atin, sa mga future worker of God, sa
Kapag wala na tayo sa mga next generation of workers and leaders, pasok pa rin yan 2 Timothy 15 na yan. No, it is a timeless message, a timeless principle that all workers of God, especially sa mga binigyan ng responsibility and task to preach and to teach the word of the Lord. Paul's instruction to Timothy is directly applicable to any true Christian worker in our time. If you consider to be a worker, then this is for you. Itong principle para sa iyo, kapatid. Thus, we can paraphrase the main point of unit of 2:14 to 18 to address Christian workers in our time. So pwede na nating gamitin itself yung Timothy 2:15 along with verses 14 to 18, no? Kasi sabi nga natin, nakapaloob yung 15 mo sa verses 14 to 18. So lahat ng mga verses 14 to 18, yun ang sinasabi ni Paul regarding verse 15. So pwede mo na siyang i-paraphrase, pwede mo na siyang i-relay sa mga kapatiran kung ano sinasabi nitong 14 to 18 kasi yun mismo ang interpretasyon ng verse 15 mo. Okay, bakit kailangan nilang mag-correctly divide the word of truth is because of the danger of to become like a false teachers, no? So yun po yung timeless principle of this. Like an approved worker, handle accurately the word of truth by not going astray. If you want to present yourself approved, someone who had been called by God as a worker of God, then this is for you. You have to become an approved worker. And how do we do that? You can present yourself as someone who has been approved by God as a worker when you know to accurately handle the word of truth by what? How do we handle correctly the word of truth? Or how do we divide correctly the word of truth? By not going astray from it. So do not be like the unproved false teachers who go astray from the word of truth and engage in all kinds of false teaching and quarreling about words. Okay, di ba yun yung nakita natin? So parang pinaparaphrase mo lang siya, no? Parang kinikwento mo lang siya. So pero nandun lahat yung mga nakita natin doon sa verse na yon na nakapaloob. Na yun pala ang sinasabi ni Paul pala dito. Okay, ang linaw-linaw, nagkakaroon ng enlightenment when we do a contextual study like this. Okay? Now, ano ang application nito? Kasi hindi pwedeng walang application. Doon sa ating po, one of the way to make an application of 2 Timothy 2:15 is yung the truth about the making of a false teacher. Paano ba ang isang tao magiging false teacher? Sabi dito, false teachers are not made overnight. Ibig sabihin, kapag ikaw ay naging false teachers, hindi ito parang one time, one day lang naging false teachers ka. Si Hymenaeus at si Philetus did not wake up one morning and suddenly concluded that the resurrection has already taken place. Na isang araw lang, tapos they started now to conclude and they started now to teach that the resurrection has taken place. It means to say, at that particular time, no, hindi ito mangyayari sa isang iglap lang. To become a false teachers, yan ay parang process. Unti-unti tayong dinadala doon. Okay? Becoming a false teacher is a product of years of habitual going astray from the word. Kunyari, ngayon, hindi ka na lumalakad sa katotohanan, no? Pero nagsisimba ka pa rin. Akala natin minamaliit natin 'yan. Time will come kapag magpapatuloy 'yan. If this will go through you years, no? That's the time that you will become na parang talagang totally nag-umpisa ka lang sa paunti-unti. 'Di ba parang addiction? Hindi naman, kunyari, tumikim ka ngayon, hindi ka pa addict, tumikim ka ng ganitong klaseng bawal, addict ka na. No, for you to become addict, it take time for you. Kapag tuloy-tuloy mong ginagamit yan at habitual na, hinahanap mo na, and it will become, it will result for so many years, for so much time before a man can become an addict or addicted to it. Hindi lang one time tumikaw ka, ano na yon. No, ganun din naman as a false teacher. Hindi dahil isang araw lang you can be considered a false teacher. Even us, we can become a false teacher later on. Remember when Paul was talking about false teachers, they are people who had come to know about the Lord.
lumaki sila sa simbahan, but later on, they become false teachers. They know the truth, but they are now straying from the truth. Alam nila yung truth, but they are not already living upon that truth. Parang they forsake, they astray na sila. So, ibig sabihin pala, even us can become a false teacher if we don't know how to correctly handle the word of truth. Yun ang sinasabi niya kay Timothy. So they probably started with small amounts of unfaithfulness to the word of truth until going astray, it become a habit na. Parang addict na. Nag-umpisa lang si Hymenaeus at Philetus na parang nagiging unfaithful lang sila sa isang bagay, pero yung unfaithfulness sa isang bagay, lumaki ng lumaki sa ibang bagay pa until the end, naging parang habit na yon sa buhay nila. So, dito nating makikita, it is not one day thing that had happened. Kung hindi tayo magiging maingat, yung unti-unti natin na magiging unfaithful natin, it will become something that will earn us something later on. So Paul knew the real dangers of going astray from the word of truth. That is why he commanded Timothy to do his best. Sabi niya, do your best. Gawin daw natin ang lahat ng bagay na dapat gawin para i-approve, para i-present natin sa Diyos na tayo tinawag ng Panginoon, na tayo inaprubahan niya, so that we can now present ourselves. And how do we do that? By remaining faithful to the word of truth. Maging tapat tayo sa salita na ibinigay sa atin na talagang mga pawang katotohanan. Sabi nga nasa verse 2:15, yun nga yung verse natin. Timothy must work hard and spare no efforts to handle accurately the word of God by remaining faithful to it. So ayan, tinuturo mo na ngayon by way of application. So pag nagturo ka ngayon sa mga Bible study mo, ito kapatid, what is our application today? Yung timeless message yan para sa lahat sa atin. We can become like